One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Siyempre, kung ako naman ang tatanungin ninyo, ito, masayang masaya. Alam niyo kung bakit? Kasi tagal-tagal na namin magkasama ni PE teacher, pero kanina lang siya nagpamasahe sa akin ng bonggang-bongga. At take note, naramdaman ko, nasarapan siya sa masahe ko kasi kulang na lang ayaw niyang ipatigil. Ganon. So talagang, alam mo yun, dati, nagpatry yung nagpamasahe sa akin pero parang nahihiya siya. Pero kanina, kulang na lang, wag niya na akong patigilin sa pagmamasahe. Siyempre ako naman, nafe-feel ko naman yung kanyang katawan. Alam mo yun? Ganon. At ramdaman ko talagang nasarapan siya ng bonggang-bongga, ganon. Anyway, so masaya lang ako. Ikaw ba naman, masayin mo naman yung taong love mo, di ba? Mga ganon. May mga ganon eksena. Nakakaloka. Pero ito ang mas nakakaloka. Siyempre marami tayong hatid na chika ngayon. Pero bago ako tsumika, gusto ko muna magpasalamat siyempre sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat sa love and support. At saka syempre kay Christine Ann Perez na nagmamaganda dahil siya daw ang gandang binibini. So hello sa iyo. And then of course sa mga bago nating subscribers, hello sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na Mama Sam dyan na laging tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyong lahat na alam kong magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, ito nga, Reyna Pilipinas, ang kanilang press con ay postpone. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko, syempre, ay naloka ako. Naloka ako kasi parang hindi ko inaasahan na magpo-postpone din sila. Kasi, alam nyo guys, yung Miss Grand kasi, every year, nakakaranas tayo sa kanila ng ganyan, urong-sulong. Tapos ngayon, ayan, napalitan na yung organization, ganun din. Uurong, susulong, di ba? Kaya nakakaloka, pero valid naman yung reason nila kung bakit nila ipopostpone yung kanilang pageant. Dahil nga, yung kanilang press con, dahil nga may bagyo. Kayo naman, Diyos ko naman, gusto ba naman ninyo babagyuhin yung mga girls? So, syempre, mahihirapan yung mga girls at ayaw natin yun, yan nahihirapan ng mga girls. Kaya utang na loob, sana maintindihan ninyo yung sitwasyon nila, di ba? So, pwede naman natin yan abangan sa 13. At sa 13, ayun na, magiging masaya ang lahat dahil, syempre, makikilala na natin yung mga kandidata at ngayon pinopost na nga nila unti-unti, di ba? Kaya, sana naiintindihan din natin yung sitwasyon nila. Saka bago lang kasi ang pageant ng Reyna Pilipinas, nangangapa din sila sa sitwasyon nila. Sana maintindihan natin yun. Huwag natin sila apurahin ng bonggang-bongga. So, sana supportahan na lang natin sila ng bonggang-bongga. Doon naman sa mga nagsasabi, ay nako, may hinihintay lang yung kandidata. Kayo pala, desisyon kayo. So, totoo lang, nakakaloka. Date mo na lang, alam nyo guys, eto nga ako wala talaga akong ina-expect kung sino ang sasali dyan.
kung sino man yung mga kandidata na darating dyan, edi go, go, go lang. Suportahan na lang natin sila ng bonggang-bongga. Ganun kasimple. Huwag na natin masyadong gawing komplikado ang mga bagay-bagay at maging masaya na lang para sa kanila. Diba? So, support Reyna Pilipinas kasi syempre nangangapa pa sila at nag-i-start pa lang sila. Ganon! Nakakaloka. Anyway, so laban lang. So, Reyna Pilipinas, ang kanilang press con ay sa July 13. O, yun. So, abangan ninyo. At para naman sa sumunod na chika, ito nga, may mga ilang in-announce ng kandidata dito sa Reyna Pilipinas. At isa dito ang pambato ng Mandaluyong na si Zia Nestle Pala. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Dati na siya sumali sa ibang pageant, di ba? So, ako okay lang kung feel niya maging Miss Grand, go, 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 wala namang masama, di ba? So, happy ako for her dahil naglakas uli siya ng loob na bumalik sa mundo ng pageantry. Kasi medyo nawala to naghintay lang tayo kung kailan siya babalik. At dito nga niya napili sa Miss Grand Philippines. So, ako para sa akin, mas maganda siya ngayon. Mas, syempre, yung experience niya, mas mapapalo niya na yan ng bonggang-bongga. Kasi, syempre, di ba, parang may alam na siya kung paano niya lalaruin ang laban niya. And then, ayun, good luck din sa kanya sa magiging laro niya dito sa Reyna Pilipinas. So, siya kaya ang susunod nating pambato ng Miss Grand Philippines. Ayan yung abangan natin. At kung sino pa yung kandidata na makakatapat niya. So, abangan na lang ninyo sa page ni Jojo kasi unti-unti naman na nila inire-release kung sino nga ba ang mga magiging kandidata nila dito sa Reyna Pilipinas. So, ganon. So, yun yung abangan natin. And then, good luck kay Sia, pambato ng Mandaluyong. O, di ba? Bongga yan. Ako, ganda-gandahan niya. Kaya, isa yan sa mga dapat kang ma-excite. At para naman sa susunod natin, chika, Ana Patricia Lorenzo Diaz. Binabash na naman ng mga basher niya. Ano chika mo dito, Mama Sam? Kasi nga, di ba, babalik nga siya dito sa sa mundo ng pageantry uli, lalaban uli siya at isa siya sa mga magiging kandidata nga dito sa Reyna Pilipinas. Kaya marami na naman ang nagtataas ng kilay sa kanya. Alam mo, sa totoo lang, sanay naman na yan dyan na binabash. Oho, parang hindi na bago sa kanya yan. Pero kasi ang akin lang, sana, suportahan na lang natin kasi kung gusto nila sumali, ibigay natin yan sa kanila. Ang hindi ko kasi maintindihan, bakit ba kapag ayaw ninyo, ibabash ninyo, hindi na lang tayo na maging na maging masaya na lang doon sa kandidata na, alam mo yon na gusto niyang lumaban uli one more time. Di ba? Wala namang masama. Saka may laban naman si Patricia. Saka mabait si Patricia in person, ha. Ako, to be honest, gusto ko yung personality niya dahil magalang, mabait, ayun, palaban. So, alam mo yun, nakafocus siya sa sarili niyang goal. And then, sana maging masayahan na lang tayo para sa kanya. Ganon. Hindi yung parang lagi tayong kontrabida sa mga ganap. Kung mananalo siya, congratulations. Kung hindi naman, siya naman na may desisyon niya na sumali uli. Alam na nila yan na pag once na sumali sila dyan sa MGI All-Stars, yung risky nandiyan. Pwedeng yes, manalo, pwedeng no, pwedeng maligwak, di ba? So, aware dyan yung mga kandidata. Kaya, supportahan na lang natin sila, di ba? So, yun. So, kaysa naman yung mga ganyan-ganyan tayo, mga agam-agam na, alam mo yun, na hindi mo mananalo, sasali-sali pa. Mali mo, manalo siya. Mali mo, this time, mas mapagplanuhan niya yan ng bonggang-bongga. Lalo na malaki kasi yung cash prize at hindi mo sila mabiblame kung gusto nilang sumali uli. Kaya sana, support na lang tayo sa kanila. Total, wala naman tayong ambag, di ba? So, hayaan na natin sila. Bayaan mo silang mahirapan. Charot! So, good luck kay Patricia Lorenzo Diaz and wish all the best na sana manalo siya sa laban niya dito sa Reyna Pilipinas. O, di ba? So, yun. So, paubayan na natin niya sa kanila. Yun yung gusto nilang gawin, di ba? So, laban. Para naman sa sumunod natin, chika. Ito nga, isa din sa mga pinag-uusapan. Sabing ganun, Mama Sam, tingin mo,
maalam Miriam Kiambaw na kaya ang maging dating ni April Smith sa Miss Charm? Dahil nga yung ano niya, di ba, yung gown niya na, alam mo yun, na sobrang bongga, Venus cut. Si Miriam Kiambaw lang kasi yung nagsuot na huling ganyang klase ng gown sa Pilipinas. Siya yung natatandaan ko na lumaban sa international stage na ayan yung suot. At Diyos ko, gandang-ganda ako dyan kay Miriam Kiambaw sa totoo lang. Hindi namang gandang-ganda, hindi namang ganun kagandahan si Miriam, pero ramdam mo na talagang parang wow, ang elegance ng dating, di ba? Sa Pilipinang Pilipinas. So, bumagi naman din kay April Smith, yung nag-Venus cut siya. At, alam mo yun, in fairness ha, ang galing din idalhin ni April Smith. Para akong bumalik sa 90s, yung mga ganun drama. At in fairness kay kay April Smith na sobrang ganda talaga, di ba, ng kanyang pagdadala sa gown. So kaya ako nag-e-expect ng sobra-sobra sa darating na Miss Charm dahil alam ko na lalaban at lalaban talaga si April Smith. At ito yung chance niya na maipakita sa international stage kung gaano nga ba kabongga ang pwede niyang ipakita sa laban niya sa Miss Charm. So, good luck. So, sana ganyan din yung suotin niya, no? So, wish all the best para kay April Smith. At para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Peru sa Miss Universe, Mama Sa. Tingin mo, dapat nga bang kabahan dito si Bea Milan Windorski? Kanino kay Peru? Maganda si Peru, no? Pero kasi syempre, hindi naman natin alam in person. Malay mo, dyan sa photoshoot, maganda talaga. Pero in person, kulang. So, magkasunod sila ni Bea Milan. So, wala naman ako kinakatakutan na kandidata kasi lahat naman ng mga kandidata sa Miss Universe ngayon ay talaga namang magaganda. Si Alvenia maganda din. Ayan, si Peru maganda din. Pero kasi depende na lang yan sa magiging execution ng mga kandidata na lumalahok sa Miss Universe. So, kanya-kanyang eksena, kanya-kanyang paandar, kanya-kanyang ganap. At ako, para sa akin, okay lang naman na umeksena sila ng umeksena, pero hindi ibig sabihin nun ay panalo na sila. So, depende yan sa mga laro na ipapakita nila. So, ako para sa akin, kumpiyansa ako sa pambato natin na si Bea Milan Windorski na may ibubuga sa competition na to, may ilalaban at may maipapakitang galing sa entablado ng Miss Universe, di ba? So, dapat kang ma-excite, dapat mo siyang abangan, dapat kang matuwa kasi siya ang ating pambato sa Miss Universe. Ganun lang kasimple yun, di ba? And good luck sa ating pambato. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Miss Myanmar ang kakabog daw sa placement ng Pilipinas sa Miss Universe. Nahabang ka ba? To be honest, kung tatanungin mo si Myanmar, gawin mo lang kung ano yung dapat mong gawin. Madalas, malakas ang pambato ng Myanmar, Cambodia, pero hindi sila nakakalusok sa semifinals. To be honest, itong si Miss Myanmar, napakaswerte niya na kung makakalusot siya sa semifinals ng Miss Universe. To be honest, oo. So, napakabongga kapag nakalusot yan sa top 30. Pero, risky pa rin sila sa posisyon ng top 30. Isipin nyo na lang, ang daming kandidata na magiging magre-represent ng iba't ibang bansa dito sa Miss Universe. Kumbaga, maraming kandidatang dadating. Hindi lang naman si Myanmar. Ayan ay depende kung gaano nga ba kabongga yung kanyang presentation. Pero kasi isipin mo na lang, doon na lang sa mga Latina, sa Africa, sa Europe. Siyempre marami din mga kandidata dyan na pwedeng gumalaw, di ba? At 30 lang ang kukunin. Kung sakaling madami silang kandidata, baka Diyos ko, matabunan to si Myanmar. O, di ba? Kaya ako, para sa akin, wag masyadong hinahype. Kasi parang feeling ko, kung talagang may ibubuga naman yung kandidata, sa totoo lang, kusa naman lulutang yan pagdating sa finalist ng Miss Universe, di ba? Pagdating ng competition, kusa namang aangat yan. Mag-press release kayo o wala. Ang mahirap kasi,
dinidikit lang din talaga. Yung alam mo yung parang ramdam mo na hype lang. So top 30, sabi ko nga, since naman na maganda, may laban naman, so parang feeling ko yes, makakarating. Pero doon sa top 5, oh my gosh, magpapamisa tayo ng bonggang-bongga kapag nakarating siya sa top 5. Ayokong usgahan yung kanyang capacity level. Hindi ko naman inaano, pero nandoon lang ako sa reality na parang talaga ba kakayanin niya? So, kung kakayanin niya, ang swerte niya. Oho. So, sabi ko nga, maswerte na to pag nakapasok sa top 30. Sa top 16 nga, si Philippines nga, na si Chelsea Manalo, hindi nga nakarating, di ba? So, siya pa kaya. Anyway, so good luck and wish all the best. Kung naniniwala sila na papalo sila hanggang sa dulo ng competition, go, di ba? So, bakit naman natin sila ahadlangan? Oho. Magiging happy ako. Pero, dapat alam din nila kung saan lang din nakalugar. Kumbaga parang hinay-hinay. So magtiwala sa pambato nila at sana yung pambato nila ay magkaroon ng sobrang kumpiyansa sa sarili na maikumpit niya ng bonggang-bongga ang laban nila sa Miss Universe. Siyempre, wish all the best para sa Myanmar. Hindi ko naman na-underestimate, pero nandoon ako sa part na parang sige lang, magtiwala lang tayo. Diba? So, yon, nakakaloka. So, paano siya magiging tinig kay Bea Mila Windorski? Hindi ko nga alam kung kakayanin niya si Bea Milan. Diba? So, yon. So, good luck and wish all the best. Ako naman naniniwala naman ako, possibility is there. Diba? Malay naman natin. Diba? Biglang, wow, makarating sa dulo. So, I wish all the best na lang para sa Myanmar. At para naman sa sumunod natin, chika, pambato natin sa Miss World, Mama Sam, nakikitaan mo ba ng potential na maiuwi ang corona ng Miss World? Oo naman. Yung potential na yon meron. At feeling ko naman sa Asia, makikipaglaro talaga ng bonggang-bongga sa Miss World. Naniniwala ako sa capability na meron siya. Ayun yung maganda. Hindi siya, kumbaga parang hindi siya front runner, hindi siya yung, alam mo yon, yung nakikipagsabayan talaga sa ingay. Wala siyang ganon. Pero naniniwala ako na ang laro niya kasi is low-key. Low-key lang para, alam mo yung maging dark horse yung dating. And then after nun, winner, di ba? So matalino naman matalino naman itong si Asia Rose. At naniniwala ako na ibibigay niya ang lahat-lahat ng kakayahan niya para mailaban niya ang Pilipinas sa Miss World. At doon papasok yung chance, doon papasok yung possibility, doon papasok yung paniniwala ko na, okay, kaya niyang manalo, kaya niyang sumabay, kaya niyang may uuwi yung corona. So, magtiwala lang tayo. So, nakita naman ninyo ng fashion show, di ba? Ang ganda-ganda niya. At Diyos ko, lumabas ang beauty ng lola mo, di ba? So ako para sa akin, siguro ayun nga yung kulang sa kanya, yung styling, ayun din yung kulang sa kanya, yung tawag dito, yung glam team, di ba? So wala kasi siya nun. Pero kasi naniniwala siya na kahit wala siya nun, kaya niyang ilaban yung laban niya dito sa Miss World. Siguro, ang the best lang din talaga natin gawin ay magtiwala. Alam ko yung iba nagtataas ng kilay sa kanya. Naku, hindi man nanalo yan. Pero nandoon ako sa part na siguro ang kailangan nating ipakita or kailangan nating suporta na ibigay sa kanya yung ipag-pray siya ng bonggang-bongga. At para, alam mo yun, makarating sa dulo ng competition. At saka yung tiwala, ibigay natin sa kanya. Ipagkatiwala natin yung laban niya sa Miss World. Kumbaga parang, wag natin siyang paghanapan sa mga gusto natin. Kumbaga, ibigay lang natin yung best para na support para sa kanya. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga
pinag-uusapan natin ngayon? Syempre, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. Syempre, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.